Sir, may napapansin ka bang natulong liquid sa may ilalim ng tambutso? May maliit na butas doon. Kapag pinapainit ko ang motor, may liquid na lalabas. Tiway sa sagot, sir. Yes, meron akong napapansin na butas pero ang liquid ay minsan ko lang napapansin sa ating exhaust. Ngunit ngayon ang tanong ng karamihan, normal ba ito o hindi? Yaman din lang na napag-uusapan ang tubig at butas sa ating pipe, i-discuss ko na lang din dito. Ang butas sa ilalim ng ating tambutso mga kaibigan na matatagpuan mo ang kinalalagyan nito sa gitnang bahagi ng katawan ng ating pipe ay normal lang. Once again, ang butas na ito sa ating pipe ay normal at ito ay mayroong purpose. Nagsisilbi itong drain hole ng ating tubig sapagkat hindi naman natin naiiwasan na papasok ang tubig sa ating pipe, lalong-lalo na sa mga maulan o mabahang sitwasyon, pati na din yung mga times na pinapaliguan natin ang ating motor. Sa ganitong pamamaraan, hindi nagiging stuck ang ating tubig na papasok sa ilalim at naiiwasan ang pagkakaroon ng kalawang sa inner part ng ating pipe na ayaw din naman nating mangyari sapagkat napapaiksi nito ang buhay ng ating exhaust system. Ngayon naman sa usapin kung bakit mayroong tubig na lumalabas sa ating pipe, dalawa lang yan. Pwedeng iyan ay normal lang na phenomenon at maaari ring hindi at masama sa ating motor. Okay, simulan nating madiscuss ang normal na side. Kung ikaw ay nakatira sa isang lugar kung saan malamig ang klima o yung medyo mas mataas ang moisture sa paligid, halimbawa Baguio, normal lang na mayroong tubig na lumalabas sa ating pipe. Pero kung napatakbo mo na ang iyong motor at may tubig pa din na lumalabas, ibang usapin na yan at i-discuss ko din later on dito sa video. Ang iba pang mga normal na rason kung bakit may lumalabas na tubig sa ating motor ay kagaya ng mga nabanggit ko. Kung ikaw ay kapapaligo lang ng ating motor o di kaya yung mga panahong kasusulong mo lang sa ulan o baha. Pero normally mga kaibigan, dapat sa umaga lang natin ito nakikita o yung unang andar ng ating motor sa araw na iyon. Once again, dapat isang beses lang natin ito makita sa ating motor at pag napatakbo na natin ang ating motor, wala na dapat ito. Dahil kung sa ganon, maaaring magfo-fall na ito sa hindi normal na rason kung bakit nagkakaroon ng tubig sa ating exhaust pipe or sa drain hole ng ating exhaust pipe. Ngayon naman i-discuss natin yung hindi normal na rason kung bakit nagkakaroon ng tubig sa ating motor. Unang-una, sa ating combustion chamber, pag-usapan muna natin ito. Take note lang na ang sinusunog natin na yung mixture ng gasolina which is a hydrocarbon at hangin which is oxygen. Pag pinagsama mo ang dalawang ito at sinunog, isa sa magiging chemical reaction nila ay ang pagkakaroon ng byproduct na H2O o tubig. Ngunit dahil sa temperatura na dinudulot naman ng ating combustion chamber, ang tubig na ito ay nag-evaporate normally bago pa man ito makarating sa drain hole ng ating exhaust system. Ito ay ang ideal o recommended na operation ng ating motor. Ngayon ang tanong, ano ang posibleng dahilan kung bakit ang chemical reaction ng gasolina at hangin o ang tubig ay nakakarating sa drain hole ng ating pipe na siyang nakikita natin na tumatagas o tumutulo? Simple lang ang kasagutan at ito ay napaka-common na ginagawa nating lahat. Ito ay ang mga short distances na ride. Yes, tama po ang narinig ninyo. Hindi po advisable ang mga short distances na ride o yung tipong mga biyahe natin na less than 1 kilometer lang. Kung ganun lang naman kalapit ang pupuntahan natin ay advise ko na lang kayo na maglakad na lang nang sa ganun, exercise na din ito at hindi pa nasisira ang ating motor kalaunan. Kapag bumabiyahe ka kasi ng maiiksing distansya lang, hindi na aabot ng motor ang ideal na operating temperature ng ating makina at once again in the long run, kung palagian itong ginagawa, madaling mag-wear ang ating exhaust system sapagkat dahil sa mga tubig na napuproduce internally, magkakaroon din ng kalawang ang ating pipe internally. Kaya once again, para maiwasan ito, ang advice ko sa inyo, iwasan ng mga biyaheng 1 kilometers or less. Kung hindi mo talaga kaya, huwag nyo na lang patayin ang motor pagdating sa inyong destinasyon hanggat maaari para continuous pa din ang pag-andar nito at nai-ensure natin na sa maiksing biyahe na yon ay maaabot ng motor ang ideal na operating temperature ng makina. Mga kaibigan, episode 6 na ito ng ating Q-Thread series. Comment down your questions, baka naman isa na yan sa mga masagot natin at magawan ng video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan ay mag-subscribe na kayo at i-click na din ng bell na button para updated kayo sa ating mga bagong uploads kagaya na lamang ng ating Q-Thread series. Ride safe kayo palagi mga kalusthreds and as always, peace!